Pag-usapan natin itong post ni Brigadier General De Leon tungkol ito sa kawawang kalagayan ng mga sundalo natin. Pinangakuan sila ng increase sa kanilang daily food allowance. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ito, sabi ni General De Leon, basahin ko ang post. Hayan. According to the Armed Forces of the Philippines, the 350 pesos subsistence or food allowance for soldiers have been successfully incorporated into the signed 2025 General Appropriations Act. Yehey! Okay, the question now is, when is it going to be successfully released so that the soldiers can successfully enjoy it? Diba, it was successfully pinagyabang about by Martin Romualdez in front of general officers that resulted into a successfully extracted commitment of we will watch your back. Mamaya, iparinig ko sa iyo itong tawag ni Speaker Martin Romualdez kay AFP Chief of Staff General Browner tungkol itong pangakong increase pagkain allowance ng mga sundalo. Kung sa bagay, habang hindi pa nare-release yung budget, pwede naman ulamin muna ang piniritong budget. Wow! Ano kayang lasa ng piniritong budget? Budget gisado? Tinortang budget? Pinak-budget? Pinakbet? Pinak-budget? Nilagang budget? Inihaw na budget? Kinilaw na budget? At sinampalukang budget? Martin Romualdez, anak ng baka, bulahan lang ata tayo Marso na. Bukas, kahapon siya nagpost Marso na ngayon. Wala pa rin yung pinangako. Ito na yung tawag ni Speaker Martin Romualdez sa mga sa mga generals natin. Andali. Hi, Chief Ronnie. Please, Yan na si Romualdez. To our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed, but has been approved and it's being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So, please tell that. Palakpak. Kasi approve na daw ang budget That's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men and women in the AFP, top priority po kayo. And we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Thank you. Yes, sir. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Salamat, sir. Okay. I will relate this, sir, to the troops on the ground, and then I will include this in my speech during the AFP anniversary. So the decide here in the BICAM that will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. That is as good as gold. Yes, sir. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in Zambales to you and to the troops. Mabuhay. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat sa inyo lahat, sir. We look forward to our fellowship on the 13th at Aguinaldo. Oh, yes, sir. Yes, sir. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Merry Christmas, sir. Thank you. Magandang regalo ito sa mga sundalo, sir. Yes. Thank you. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. Yes, sir.
we assure them more for next year as well. Thank you, thank you. Yes, sir. Salamat po. Salamat. Salamat. So, yeah, that was December, ano? And ako, personally, nung marinig ko yan, tuwan-tuwa din ako. Kasi ang laking tulong yan sa mga sundalo, ma-increase ang food allowance from 150 to 350. Ang laking bagay niyan. Kaya lang, pangako eh. Sabi niya, basta ang ganda yung salita niya, basta nagsalita tayo, gagawin natin, we will deliver. Ito na ngayon, sinisingil ni General De Leon. Anak ng baka, bulahan lang ata tayo. Ito, ang Armed Forces of the Philippines, may statement. DZMM Teleradio. Sabi na, the Armed Forces of the Philippines denied fake news saying that the 300 pesos daily allowance for military personnel was not approved. So, no problem, approved. Sabi ng AP, contrary to these misleading reports, the 350 daily allowance increase has been successfully incorporated into the approved 2025 General Appropriations Act ayon sa AFP. So, ano yon? Hanggang papel lang, approve lang. Ang sundalo, kailangan niya cash. We need cash. Kaya nga, nakakatawa itong si General De Leon. Pwede. Sige. Ang ulam ng sundalo, piniritong budget. Ano kaya kung kayo ang sundalo? Pinangakuan kayo. Ina-expect mo na. January, wala. February, wala. Marso na ngayon. Anong pakiramdam ng sundalo ngayon? O, di ba? Masaya ba sila? O, meron ng ano. Anyway, sana. I-release na yung pundo. Kaya approve naman kaya. Bakit? Nasaan ang pera kung approve? Yan ang problema kung wala ng pundo, wala ng pera. Okay. May nangyayaring hindi maganda sa Presidential Communications Office. I don't know anong dahilan nito. Natataranta na, nagkakabukingan na, o dahil sa mga kapalpakan ba. Ito, post ni Tio Moreno. Mayroong memorandum na ipinost niya dito. Sabi dito, all incumbent presidential appointees in agencies, offices, and bureaus under the Presidential Communications Office are hereby directed to tender their unqualified courtesy resignations. Oh my God, sabi ni Tio Moreno. Grabe yung mass resignation sa Bongbong Marcos admin. Tapos nandito yung memorandum. Medyo malilit, but I'll try my best na basahin na. Office of the President, Malacanang. Memorandum from the Executive Secretary to Secretary J.B. Ruiz. Subject, courtesy resignations. Date, 23 February. Masyadong malilit, either 21 or 23. February 2023. In the exigency of the service and in order to give the PCO Secretary a free hand in performing his duties and functions, all incumbent presidential appointees in agencies, offices, and bureaus under the PCO are hereby directed to tender their unqualified courtesy resignations subject to existing laws, rules, and regulations. The courtesy
resignations shall be submitted to the PCO Secretary not later than 28 February 2025, Friday, kahapon. The above directive shall apply to presidential appointees in agencies, offices, and bureaus under PCO whose appointments are not permanent, and all presidential appointees in GOCCs attached to PCO whose appointments are in acting capacity, as well as those who are in head over status. So, masyadong maliliit. Until any action is taken by the President and or the undersigned, or such courtesy resignations, covered incumbents shall continue to report for work and perform their usual duties and functions, subject to any further evaluations that the President, the undersigned, and leadership may deem proper. For purposes, the PCO Secretary is hereby directed to ensure that all personnel, anyway, basta by authority of the President, signed the Executive Secretary. So yan, signation sa PCO, ano pa? Yun din sa DOTR, yung na-vlog ko na kahapon, 400 engineers ng DOTR nag-resign, although hindi sabay-sabay, sunod-sunod. And of course, yung undersecretaries and assistant secretaries ng DOTR, pinag-tender din ng courtesy resignations. Iba naman itong mga engineers dahil kusa talagang umalis. So, bakit kusang umalis yung mga engineers ng DOTR? Delayed daw ang sweldo. Nako, so, ang dami, yung 400. Maaapektuhan ang Build Better More infrastructure projects sa kakulangan ng engineers sa DOTR. Then, balik tayo sa PCO. Ano ito? Parang cleansing. Kasi ang mga unang nag-resign dyan is yung si Daphne, yung parang press briefer. Yeah, siguro itong si Miss Daphne, yung magaling na, ako, maraming bumibilib dito kay Daphne dahil nag-resign, effective January ata. Kaya siguro hinire nila itong si Claire Castro kapalit ni Daphne. I'm not sure. Meron pa yung Director General ng broadcast system, yung Radyo ng Bayan, nag-resign din. Anyway, sana sa ikabubuti ng serbisyo ng gobyerno, itong ganitong pinagre-resign, sana mapabuti ang serbisyo ng Philippine Communications Office. Sana hindi na maulit yung yung may press release na ginawa ng PCO tungkol sa Amcor Technology Incorporated, na ang press release nila ay parang pinapalabas na itong Amcor na nakabase sa China aalis na sa China at lilipat sa Pilipinas. Yung balita ng Abante, yung post ni Sasasot, hindi daw nagustuhan ng Amcor yung ganong press release, kasi hindi naman lilipat yung Amcor ng base, kundi mag-expand lang dito sa Pilipinas. Bakit nagkaroon ng ganong press release na hindi tinignan mabuti yung truthfulness ba? So, good luck po sa Presidential Communications Office. Sana makapagbigay kayo ng tamang informasyon
sana ma-enlighten ang mamamayang Pilipino sa tunay na pangyayari sa ating bansa.